Amen? Hallelujah. Thank you, Lord. Tulungan tayo ng ating Panginoon ngayong gabi. Ito po ay pagpapaalala lamang ng Panginoon sa atin sa gabing ito. Tulungan tayo ng ating Panginoon. Meron pong isang Psalms chapter 121. Mga awit, Psalms chapter 121. Meron pong isang nanay na brilliant product distributor, tama po ba? Ang nagpakamatay. Itong nakaraang buwan, hindi ko po alam kung dumating po sa inyo yung balita na yun. Amen? Yung brilliant, ito po ay skincare. Pampaputi, pampakinis, at pampaganda. Kaya lang ay biglang humina ang kanilang negosyo na yun ang naging dahilan ng kanyang pagkabalisa na humantong sa depression. Na hindi na niya kinaya ang bigat sa kanyang puso at isipan, kaya siya ay nagpakamatay na. Isa sa mga sinabi ng babae sa kanyang post, amen, bago niya gawin yung bagay na yon, sabi niya, late na natutulog, maaga gumigising, late na kumakain, gabi na naliligo. Ibig sabihin, maraming ang iniisip yung babae na yon. Sino po sa inyo ang ganon? Kapag ikaw ay ganon, delikado ka. Amen po ba? Yung late na natutulog, ibig sabihin, wala. Magulo, hindi mapayapa ang kanyang isipan. Amen? At isa pa, kung napanood nyo rin yung tao na tumalon mula sa 50th ba yun? Hindi ko alam, 50th or 54th floor sa isang hotel sa Makati. Yun ay na-videohan. Uy mo, na-videohan pa nila yun. Napanood namin, nirulin yung video. Ang taas talaga ng kanyang pinagtalunan. Grabe. Imagine 50th floor. Isipin mo kung gaano kataas yun. Amen. Hindi mo iisipin may kayang gumawa nun. Ako nga lang Amen. Kapag nasa mall, third floor pa lang, pag tumitingin akong gano'n, di ba yung sa mall, di ba yung sa gitna yung pagagano ka, nalulula na ako. Amen. Yung 50th floor pa. Amen. Siyempre, patay talaga yung tao pag bagsak niya sa lupa. Amen. Hindi ko mahanap yung dahilan kung bakit niya ginawa yun, pero sigurado may matinding pinagdadaanan siya at napakagulo na rin ang isipan niya. Ang mga taong yun na binanggit ko ay overwhelmed. Amen? Sabi po ng mga hinanap ko na ibig sabihin ng overwhelmed, Oxford Dictionary, ang sabi po dyan ay bury or drown beneath a huge mass. Yung bury, yung parang ilibing. Ilibing ka o yung parang malunod sa ilalim. O parang bang may nakadagan sa'yo. Amen. Na mabigat. Doon ka sa ilalim. Gawin parang nalulunod. Amen. Sabi naman sa Cambridge, having too much to manage or too much to handle, masyadong marami para pamahalaan o hawakan. Yung napakarami na ito, hindi ko na kayang i-handle. Amen? Overwhelmed. Sabi naman ng College Dictionary, the fact or feeling of not being able to cope or deal with something, ang katotohanan o pakiramdam ng hindi makayanan o makitungo sa isang bagay. Ulitin ko, ang mga tao na binanggit ko kanina ay overwhelmed. Hindi na nila nakayanang hawakan ang sitwasyon na kanilang kinakaharap para silang tinabunan ng mga problema at suliranin hanggang sa hindi na nila nakayanan kanilang pinatay ang kanilang sarili. Sa madaling sabi, sila ay na-overcome o nadaig ng mga problema. Overwhelmed and then overcome. Na-overcome sila. Amen? May mga taong ang solusyon na kanilang naiisip para matapos na lang ang lahat, para matapos na kanilang nahihirapang damdamin, para matapos na kanilang nalilitong isipan ay patayin ang kanilang sarili. Subalit nais ko pong sabihin sa bawat isa na kailanman ay hindi solusyon ang pagpapakamatay. Amen? Oo, pwede tayong mahirapan. Oo, pwede tayong mabigatan. Oo, pwede tayong masaktan. Oo, pwede tayong matabunan ng mga hindi magagandang pangyayari sa buhay. Pero mga kapatid, pwedeng hindi rin matalo tayo ng mga pangyayari na yon. Amen. Kaya mangaral po ako sa paksang ito, overwhelmed but not overcome. Ma-overwhelm
Pwedeng tayo. Pero pwedeng hindi tayo madaig. Nung mga sitwasyon, nung mga kalagayan, mga problema, suliranin, mga krisis na yon. Can you say amen? Amen. Natabunan o nalula, pero hindi natalo. Hindi nadaig. Amen. Paano? Mga kapatid, ito pong sinasabi sa atin ang sumulat ng Psalms chapter 121. Basahin po natin ang ating pong main text, verses 1 hanggang 8. Amen. Ganitong sabi, napapatanaw ako sa mga bundok. Saan kaya nanggagaling ang aking saklolo? Ang tulong para sa akin ay nanggagaling sa Panginoon, na gumawa ng langit at ng lupa. Hindi niya papayagan na ikaw ay mabuwal. Siyang nag-iingat sa iyo ay hindi natutulog. Pakinggan mo ito. Ang nag-iingat sa mga taga-Israel ay hindi umiidlip o natutulog. Ang Panginoon ang nag-iingat sa iyo. Siya'y kasama mo upang ikaw ay patnubayan. Hindi makakasakit sa iyo ang init ng araw o ang liwanag ng buwan kung gabi. Iingatan ka ng Panginoon sa anumang kapahamakan. Pati ang buhay mo ay kanyang iingatan. Verse 8, ang Panginoon ang mag-iingat sa iyo nasaan ka man ngayon at magpakailanman. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa, amen, ng kanyang salita. Tayo po'y manalangin, Panginoon Diyos. Kami po'y lumalapit na iyong mga anak sa pamamagitan ng banal na dugo ni Jesus, Panginoon. Lord, ikaw pong kumilos, Panginoon, sa aming kalagitnaan ng bawat nalulula, nalulunod, na-overwhelm, Panginoon Diyos, ng mga pangyayari, Panginoon, sa aming buhay na hindi magaganda, hindi makubuti, Panginoon. Tulungan mo po, Panginoon Diyos, ang aking mga kapatid na ito. Ang bawat isa sa amin, makilala ka nila, Panginoon Diyos, ikaw na Diyos ng langit, Panginoon, ngayong gabi. Lalabas po kami sa lugar na ito, meron kami kapahayagan, Panginoon, mula sa iyo, Panginoon, lalabas kami sa lugar na ito, Panginoon, na kami ay mapagtagumpay. Marami pong salamat, Panginoon, sa ginawa mo na at sa gagawin mo pa. Ito pong aming panalangin, magpalakas ka, magpatatag ka ngayong gabi. Ito pong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat ay magsabi na Amen! Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise God. Una po natin pag-usapan ang mountains. Spell mountain. Siyempre, nasa harapan ninyo. Ang mga bundok po sa Bible, iba-iba po ang paglalarawan at pinapahiwatig. Tulad po halimbawa, ang Diyos ay nakikipagtagpo sa bundok. Nang subukin ng Diyos si Abraham para ihandog si Isaac, ang setting po ng lugar ay sa bundok. Amen? Ganon din sa panahon ni Moses. Amen? Binigay po ng Diyos ang 10 utos kay Moses sa bundok. Sa panahon naman ng Panginoong Hesus, nangyari din yung tinatawag na transfiguration sa bundok. Ito po yung biglang nagliwanag ang buong katawan ng ating Panginoon. Sa bundok din po nangyari, excuse me, yung dinala pa itaas sa langit ang Panginoong Hesus. Naalala niyo po ba yung pangaral last Thursday? Yung, amen, dinadala ang Panginoon pa itaas. Amen, yun po ay nangyari sa bundok. Amen, sa Mount of Olives, sa bundok ng mga olibo. Amen. Pero po sa ating main text na ating binasa, Psalms chapter 121, amen, verse 1, napapatanaw ako sa mga bundok, binanggit yung salitang bundok. Amen. Sa panahon po natin, ang bundok ay isa sa mga paboritong puntahan ng marami. Ang bundok po kasi ay pasyalan at bakasyunan, hiking at camping at relaxing. Tama po ba? Sino po sa inyo mahilig mamundo? Amen. Ang bundok ay lugar na mas makikita mo ang pagsikat ng araw. Ang bundok ay lugar na mas makikita mo ang ganda ng view sa baba. Amen. At ang bundok ay lugar na malamig ang klima. Amen. Pero po sa ating main text, mga kapatid, hindi po ito yung nananabik ang sumulat habang nakatanaw siya sa bundok. Hindi siya yung nakangiti habang nakatingin siya sa bundok. Dahil ang bundok po na pinapahiwatig sa talatang yan ay naglalarawan po ng problema. Amen? Suliranin. Krisis. Amen? Ano po ba ang bundok? Una, ang bundok ay malaki. Tama po ba? Amen? Ito po ay palaging mas malaki sa tao. Nakakita na po ba kayo ng bundok na kasing tangkad nyo? Amen? Wala pa. Amen? Ang bundok, mga kapatid, malayo pa lang, matatanaw mo na dahil sa sobrang laki. Tama po ba?
Ikalawa, ang bundok po ay hindi basta-basta nauuga o natutunan. Wala pong bundok na palipat-lipat ng lugar. Amen? Ito po ay nakapirmi lang sa isang area, sa isang lugar. At walang sino mang taong may kakayanan na itulak at iusog ang bundok. At ikatlo, mga kapatid, amen, ang bundok ay nagpapahiwatig din ng panganib. Amen. Ang nagsulat po nito nga, Psalms chapter 121, pag binasa niyo po yung parang title niyan, sila po ay naglalakbay papuntang Jerusalem. Ang Jerusalem ay nasa mataas na lugar. Kaya pwede natin sabihin na pabundok ang Jerusalem. Sa bundok po ay merong mababangis na hayop na pwede kumatake at pumatay. Tama po ba? Sa bundok, nangyayari ang mga landslide. Yung kapag tuloy-tuloy ang pagbuhos ng ulan, lumalambot ang lupa na nagre-resulta sa landslide, gumuguho at umaagos pababa ang lupa na ikinakamatay ng ilang mga tao. Sa bundok din po ay merong mga tulisan. Kung alam niyo po yung kwento ng Good Samaritan, sino po dito sa inyong pamilyar sa kwento ng Good Samaritan? Amen. Basahin natin Luke chapter 10 verse 30. Bilang sagot ng kwento sa Jesus, may isang taong papunta sa Jericho galing sa Jerusalem. Habang naglalakad siya, hinarang siya ng mga tulisan. Kinuha nila ang mga dala niya, pati na ang suot niya, binugbog nila siya at iniwang halos patay na. Nabanggit ko po kanina na ang Jerusalem ay nasa mataas o pabundok na lugar. Galing daw doon, yung Samaritanong lalaki. Habang siya ipababa, papuntang Jericho, may mga nagtatago at nag-aabang pala ng mga tulisan. At siya'y binugbog, binakawan, at iniwang halos patay na. Amen? Ito po yung bundok na nilalarawan ng sumulat ng Psalms chapter 121. Kabundok na problema. Narinig niyo na po ba yung termino na yon? Kabundok na problema. Ibig sabihin, malaking problema, mas malaki kaysa sa atin, hindi nauuga, hindi nalulutas na problema, mapanganib, at nagpapantang problema. Amen? Ang bundok po na ito ay pwedeng malubhang sakit. Sakit mo, o sakit ng iyong mahal sa buhay, na tinaningan na ng doktor. Ang bundok na ito ay pwedeng nabigo o hindi na napagpatuloy na relasyon. May mga tao na nung sila'y naghiwalay ng kanilang asawa, nobyo o nobya ay parang katapusan na ng kanilang buhay. Ang sakit kaya ang heartbreak. Amen po ba? Tanungin mo pa yung katabi mo. Amen? Ang bundok na ito ay pwedeng ang hindi mo mananampalatayang asawa. Ang bundok na ito ay pwedeng ang hindi mo mananampalatayang anak. Lagi mong sinasabi, konti na lang. Amen? At syempre, higit sa lahat, ito naman palagi, ang bundok na ito ay pwedeng ang pagbagsak ng pananalapi. Humihinang kita sa negosyo na parang mauuwi sa pagkalugi o pwedeng pagkawala ng iyong trabaho na pangunahing pinagmumulan ng inyong income. Amen po ba? Amen. Ngayong gabi mga kapatid, hindi ko alam, pero ano ang iyong bundok? Amen? Kung ikaw ay nasa ganitong kalagayan sa oras na ito, nai-imagine mo ba ang iyong sarili? Amen? Imagine niyo ito mga kapatid. Nakatayo ka sa harapan at paanan ng bundok. Bundok na malaki, bundok na hindi nauuga. Ibig sabihin na hindi nauuga, parang hindi ito malulutas. Bundok na mapanganib. Amen. Imagine mo, nakatayo ka sa harapan at sa paanan ng bundok. Amen. Dito ka magsisimulang manliit sa iyong sarili at malula sa laki ng bundok o problema sa iyong harapan na parang hindi na masosolusyonan. Amen. Dito mo masasabi yung parang imposible nang mawala ang bundok na ito. Amen? Kaya maraming tao ang pinanghihinaan ng loob at kalamunan ay sumusuko. Pero ngayong gabi, mga kapatid, kagaya na nasabi ko kanina, amen, nais lang magpaalala at magpalakas muli ng ating Panginoon. Amen. Amen. Kung ikaw ay nakakaranas at nakakaramdam ng parang wala ng pag-asa, sino po dito ang nawawalan na ng pag-asa?
Wala nang solusyon, wala nang dahilan para magpatuloy, at tila katapusan na ng buhay. Amen. Sinisi mo pa ang Panginoon, dinamay mo pa ang church, sinali mo pa si pastor. Amen. Mga kapatid, pahintulutan mong ipakilala ng Diyos ang kanyang sarili sa iyo sa gabi nito. Sa pamamagitan ng kanyang banal na salita. Amen po ba? Amen. Kaya alam niyo, tama yung ginawa ni Brother Joseph kanina eh. Kapag nangihina ka, open your Bible. Amen. Kaya ka kasi nangihina, yun. Kung ano-anong ginagawa. Kung saan-saan ka pumupunta. Amen po ba? O, tingnan nyo. Kinausap siya ng Panginoon dahil nagbasa siya ng Bible. I-reveal ng Panginoon ang kanyang sarili kay Brother Joseph. Yun din ang gusto ng Panginoon na gawin sa bawat isa. Lalo na kapag ikaw ay dumadanas sa mga matitindi, mahihigpit at mahihirap na sitwasyon at kalagayan sa iyong buhay. Amen po ba? Amen? Pangalawa, mga kapatid, pag-usapan natin, God. Una, mountains. Pangalawa, God. Amen? Psalms chapter 121 verses 1 to 2. Napapatanaw ako sa mga bundok. Saan kaya nanggagaling ang aking saklolo? Ang tulong para sa akin ay nanggagaling sa Panginoon na gumawa ng langit at ng lupa. O may bundok, o may mahihirap na problema na pwedeng daanan at makaharap natin, bundok na malaki, bundok na hindi nauugat, bundok na mapanganib, pero sinasabi din po ng talatang ito, mga kapatid ko sa Panginoon, na merong Diyos. Nandyan ang Diyos na pwedeng sumaklolo sa atin. Amen? Sinasabi na nagsulat nito na able at available ang Diyos na tumulong at sumaklolo. Amen? At kanyang inilarawan pa kung sino ang Diyos na sasaklolo sa atin. Ang sabi dyan, siya daw ang Diyos na gumawa ng langit at ng lupa. At gusto mo sabihin sa bawat isa na kasama sa ginawa ng Diyos ay ang bundok. Amen? Hindi po yung tumutukoy sa problema. Kasi sinabi nyo, di ba? Amen? Ang Diyos pala gumagawa ng problema. Amen? Hindi sa lahat ng pagkakataon. Amen po ba? Ang tinutukoy ko dito ay kundi yung literal na bundok. Amen? Psalms chapter 90 verse 2. Bago nyo palikain ang mga bundok, ang mundo at ang sanlibutan, kayo'y nariyan na. Ang Diyos ito, sapagkat kayo'y Diyos magpakailanman. Mga kapatid, bago pa lumitaw ang bundok, bago pa magkaroon ng bundok, meron ang Diyos. Buhay na ang Diyos. Katunayan, sabi ko kanina, siya pa ang gumawa ng mga bundok. At gustong iparating sa atin ang manunulat na ito, mga kapatid. Oo, malaki ang bundok kaysa sa atin. Di ba? Malaki ang bundok kaysa sa atin. Amen. Pero mga kapatid, gusto ko sabihin sa iyo, mas malaki naman ang Diyos kaysa sa bundok. Amen po ba? Amen? Kaya tandaan mo sa gabi ito, kapatid ko sa Panginoon, mas malaki pa rin ang Diyos kaysa sa mga problema na kinakaharap mo sa oras na ito. Ito kasi ang problema sa atin. Ulitin ko sa atin. Ito ang problema sa atin. Amen? Aminin natin ito, mga kapatid. Amen? Sabi ni A.W. Tozer, sometimes when we get overwhelmed, we forget how big God is. Kapag ikay na-overwhelm na, kapag ikay nalulula na sa mundo, kapag ikay nalulunod na sa mga problema, suliranin na yung kinakaharap, kapag nahihirapan ka na, nakakalimutan mo na ang Diyos. Nakakalimutan mo na kung gaano kalaki ang Diyos. Amen po ba? Nagiging maliit na sa paningin natin ang Diyos. Amen po ba? Tayo ba ito? Tayo ba ito? Amen. Pero mga kapatid, ngayong gabi, amen, gusto kong sabihin sa inyo, napakalaki ng Diyos. Meron ng English word, amen, doon ko lang din siya nalaman, yung ginormous. Alam niyo ba yon? Amen. Ako, sinex ko lang din.
Ginormous, ibig sabihin, extremely large. Hindi lang siya basta large, hindi lang siya basta big, hindi lang siya basta huge. Ang sabi, extremely large. Amen? Mga kapatid, ganito ang ating Diyos. He is a ginormous God. Extremely large, napakalaki. Amen? Hindi lang mas malaki kaysa sa bundok, kundi ang Diyos, mga kapatid, ay mas malaki pa kaysa sa buong kalawakan. Amen? Na-imagine niyo po ba ngayong gabi kung gaano kalaki ang Diyos? Para meron po kayong idea kung gaano po kalaki ang Diyos. May binanggit po sa Isaiah chapter 40, verses 15 and 18. Amen? Ganito pong sabi, para sa Panginoon, ang mga bansa ay para lamang isang patak ng tubig sa timba. O alikabok sa timbangan. Sa Diyos, ang mga pulo ay parang kasinggaan lamang ng alikabok. Ang mga hayop sa Lebanon ay hindi sapat na ihandog sa Kanya. At ang mga kahoy doon ay kulang pang panggatong sa mga handog. Ang lahat ng bansa ay baliwala kung ihahambing sa Kanya. At para sa Kanya, walang halagang mga bansa. Kaya kanino ninyo maihahambing ang Diyos o saan ninyo siya maitutulad? Amen. Kapag ikaw ay nagbiyahe, mula dito sa Manila, papuntang Davao, Bailan, yun po ay gugugol ng halos 3 araw. Bailan, mula dito hanggang Davao. Ibig sabihin, medyo malayo-layo ang Davao mula dito sa Manila. Amen. At yung layo na yon ay tutukoy din na kahit papaano ay malaki ang Pilipinas. Amen? O, ngayon, lakihan pa natin. Punta tayo sa Amerika. May passport na po ba kayo? Kapag pupunta ka sa ibang estado sa Amerika, halimbawa, nasa Hawaii ka, pupunta ka sa California, ang biyahe daw po ay tatagal ng halos 6 na oras. Eroplano pa yun. Mula Hawaii, papuntang California, tatagal ng halos 6 na oras by plane. Ang eroplano na po ang pinakamabilis na transportasyon ata na pwedeng sakyan ng tao kapag ikay lilipat ng lugar. Amen. Piruin niyo mga kapatid, nasa isang bansa lang Amerika. Pero mula sa isang estado, papunta sa isa pang estado sa Amerika, may mga biyahe na tumatagal ng 5 oras pataas. Naka-aeroplano na yon. Amen. Ano pong gusto kong ipunto doon? Napakalaki ng bansang Amerika. Nandiyan pa po ba kayo? Pero binasa natin, para sa Panginoon, ang mga bansa ay parang isang patak lang ng tubig sa timba. Imagine mo, alam niyo po isang patak ng tubig sa timba? Nakikita mo pa ba yun? Isang patak ng tubig lang yung mga bansa sa timba. Nabasa niyo po ba? Pagkitaas niya ako. Amen. Napakaliit po nun, mga kapatid, isang patak. Baka nga hindi mo pa makita yung isang patak ng tubig na sa timba. Amen po ba? Amen mga kapatid, sa Diyos, ganun lang daw ang tingin niya sa mga bansa. Ito po'y nagpapahiwatig na napakalaki ng Diyos. Amen? Kaya kung nahihirapan ka ngayon, listen, kung nabibigatan ka ngayon, kung susuko ka na ngayon, dahil sa mga gabundok na problema na nasa harapan mo, ang tamang gawin ay mag-zoom out ka. Hindi po Zumba, zoom out. Alam niyo po yung zoom out? Zoom out. Amen? Ibig sabihin mga kapatid, lawakan mo pa ang pagtingin mo. Zoom out. Ito ibig sabihin no, nakaharap ka sa bundok, mag-zoom out ka. Para saan, pastor? Para makita mo na mas malaki ang Diyos kaysa sa bundok na nasa harapan mo. May bundok, pero mag-zoom out ka, makikita mo, ang Diyos nandoon pala sa likod ng bundok. At mas malaki siya kaysa sa bundok. Amin po ba? Makikita mo, ay, mas malaki pala ang Diyos kaysa sa bundok. Ay, mas malaki pala ang Diyos kaysa sa problema ko. Amin po ba? At dahil mas malaki ang Diyos sa problema, sa bundok na kinakaharap mo ngayong gabi, kaya ng Diyos na lutasin at bigyan ng solusyon. Problema mo. Amen. Amen po ba? Kaya ngayong gabi mga kapatid, huwag ka masyadong mag-focus sa problema. Mas mag-focus ka sa Diyos.
Kasi lagi ka nakatingin sa bundok eh. Look beyond. Mag-zoom out ka. Alam niyo, zoom out, diba? Sa picture, sinuzoom out mo gano'n. Amen? Yun ang ginawa ng sumulat ng Psalms chapter 121. Alam niyo mga kapatid, kapag pinag-aralan niyo Psalms 121, hindi siya gaano nag-focus sa bundok. Pansin niyo ba? Ang sinabi lang niya sa bundok, napapatanaw siya sa mga bundok. Tapos, ganun lang ang sinabi niya. Tapos nag-shift siya agad sa sasaklolo sa kanya ang Diyos. Mas marami siyang sinabi tungkol sa Diyos kaysa sa bundok. Nag-focus siya sa Diyos kung sino ang Diyos at ano ang ginagawa ng Diyos. Sabi lang niya, napapatanaw siya sa bundok. Tapos wala na. Hindi niya dinescribe kung anong bundok yun. Hindi niya dinescribe kung ano yung problema na yun. Even kundi nag-shift siya agad, lumipat siya sa agad kung sino ang tutulong at sasaklolo sa kanya. At yun ay walang iba kundi ang Diyos. Amen? At isa pa, sa paglalarawan niya sa Diyos, mga kapatid, hindi lang napakalaki ng Diyos. Amen dito. Amen. Talagang napalakas ako. Salamat sa ating Panginoon. Kaya, thank you Lord. Amen. Kahit ako mismong nangangaral, gumagawa ng pangangaral, ay napapalakas din sa pangangaral. Alam niyo, hindi lang napakalaki ang Diyos. Alam niyo, isa pa sa mga dinescribe mo sumulat ng Psalms 121, ang Diyos daw, hindi pala daw, ang Diyos ay hindi natutulog. Amen? Psalms 121, verses 3 to 4, siyang nag-iingat sa iyo ay hindi natutulog. Pakinggan mo ito, with exclamation point, ang nag-iingat sa mga taga-Israel, to'y Diyos, ay hindi umiidlip o natutulog. May sikat na kanta dito sa Pilipinas, na ang pamagat ay patanong, anong title nun? O rito sa video all na. Amen? Mga kapatid, di ba? Sabi nung kanta na yon, natutulog ba ang Diyos? Sinagot na yung tanong na yon ng sumulat ng Psalms chapter 121. Amen? Kaya na pa ako nabumulat sa Psalms 121 na ito. Amen? Sinagot na niya. Ang sagot ay, hindi. Hindi natutulog ang Diyos. Amen? Ibig sabihin, mga kapatid, hindi inaantok, hindi napapagod, hindi nagpapahinga, hindi nangihina ang Diyos na buhay sa langit. Hindi na kailangan umidlip para mag-recharge o para ma-refresh katulad natin. Amen? Ang Diyos ay hindi tulad natin na kailangan magpahinga at matulog. Ang kanyang diwa ay palaging gising. Ang kanyang kadakilaan ay 24/7. Ang kanyang kalakasan, amen, ay laging sariwa. At ang kanyang kapangyarihan ay hindi na e-expire. Ito ang Diyos na pinapakilala sa atin ngayong gabi ng Bible, ng sumulat ng Psalms 121. Nagpapaalala ang Diyos ngayong gabi sa bawat isa, mga kapatid, merong Diyos. There is God. Amen? Kasi kapag nalulunod ka na sa mga problema, nakakalimutan mo ang Diyos. Pero ngayong gabi, mga kapatid, merong Diyos. Bago pa nagkaroon ng daigdig, meron ng Diyos. Bago pa nagkaroon ng kalawakan, meron ng Diyos. Bago pa nagkaroon ng kabundukan at karagatan, meron ng Diyos. Bago pa nagkaroon ng mga puno at mga halaman, meron ng Diyos. At bago pa nagkaroon ng ikaw at ako, meron ng Diyos. Amen. Amen. At gusto ng Diyos, mga kapatid, sa Kanya tayo tumingin. Sa Kanya tayo mag-focus. Sa Kanya tayo magtiwala. Amen po ba? Hallelujah. At pangatlo, panghuli ngayong gabi. You. Mountains, God, and you. Anong Tagalog ng you? Ako? Ikaw. Tayo. Amen? Ang ikli ng mga subways, so mountains, God, you. Amen? Kanina sa second point, pinakilala ng manunulat ng Psalms 121 na napakalaki ng Diyos. Pero mga kapatid, ito yung climax, yung highlights, napakaganda ng third point. Amen? Hallelujah. Alam niyo mga kapatid, kahit napakalaki ng Diyos, hindi yun nakakahulugan na hindi Kanya nakikita.
Pero mo, imagine ha, bansa, amen, isang patak lang ng tubig sa timba, paningin ng Diyos, bansa yun ha, bansa. Paano pa tayo na tao? So ano tayo, mikrobyo na lang? Amen. Pero hindi mga kapatid, hindi lang ang Diyos napakalaki, hindi lang ang Diyos hindi natutulog, idadagdag ko po ito, ang Diyos ay napakalinaw din ang paningin. Amen. Hindi ko alam, sinesearch ko, sabi nila, ang perfect vision daw ay 2020. Tama po ba? Yung sa mata, sa paningin. Amen. Yung vision ng Diyos, mas malinaw pa kaysa sa 2020 na yun. Amen. Hindi kailangan ng Diyos ng telescope at microscope para makita ang bawat isa sa atin. Amen. Alam niyo po yung telescope? Para makita mo yung napakalayo. Yung microscope naman, para makita mo yung maliliit na bagay. Hindi na kailangan ng Diyos ng telescope at microscope para makita ang bawat isa sa atin. Dahil napakalinaw ng paningin ng Diyos. Kitang-kita kanya maging sa oras na ito. Sa lugar na ito ng 393 Pitangco Street, Barangay Poblacion, Pateros, Metro Manila. Amen? Mga kapatid, napakalaki ng Diyos, pero nakikita niya ang bawat isa sa atin ngayong gabi. Nakikita niya ang sitwasyon mo ngayong gabi. Nakikita niya ang pinagdadaanan mo ngayong gabi. Nakikita niya ang pangangailangan mo ngayong gabi. Nakikita niya maging ang nilalaman ng iyong puso ngayong gabi. Amen? Sa Psalms 121, pinakilala ang Diyos na napakalaki. Nabanggit ko nga kanina yung zoom out para mas makita natin na mas malaki ang Diyos kaysa sa mundo. Pero kapag tinuloy natin ang pagbasa mula sa pag-zoom out, amen, binalik niya sa pag-zoom in. Amen? Dito papasok yung second point, yung you. Amen? Basahin po natin, Psalms 121, verses 3 to 8. Hindi na papayagan na ikaw ay mabuwal. Siyang nag-iingat sa iyo ay hindi natutulog. Pakinggan mo ito. Ang nag-iingat sa mga taga-Israel ay hindi umiitim o natutulog. Ang Panginoon na nag-iingat sa iyo, siya'y kasama mo upang ikaw ay patnubayan. Hindi makakasakit sa iyo ang init ng araw, ang liwanag ng buwan kung gabi. Ingatan ka ng Panginoon sa anumang kapahamakan, pati ang buhay mo ay kanyang iingatan. Ang Panginoon ang mag-iingat sa iyo, nasaan ka man ngayon at magpakailanman. Pastor, anong gusto mo ipunto dyan? Ilang beses binanggit yung ikaw, ka, mo, iyo. Anong ibig sabihin ng mga kapatid? This verse is about you. About you. About you. Pansin mo ba? Ilang beses binanggit yung iyo. Ka. Mo. Amen po ba? Mula sa pagiging napakalaki ng Diyos, mga kapatid, amen, this becomes personal. Biglang tumutok ang Diyos sa'yo. Amen? Kapatid, ikaw ang tinutukoy sa mga talatang ito. Para sa iyo ito. Sabi ko, para sa iyo ito. Ikaw na nangihina na, ikaw na susuko na ngayong gabi, para sa iyo mga talatang ito. Ikaw ang kausap, iingatan ka ng Panginoon sa anumang kapamanan, pati ang buhay mo. Kanyang iingatan. Ang Panginoon ang mag-iingat sa iyo. Ikaw bang kausap dyan? This becomes personal. Amen? This is about you. This is about us. Amen po ba? Mga kapatid, ituring mo na ikaw ang kausap na ng Panginoon dito. Ilang beses sinabi, dito yung pag-iingat ng Diyos. Mga kapatid, ito ang ginagawa ng Diyos sa atin. Iniingatan niya tayo. Ibig sabihin ng mga talatang ito, God cares about you. Nagmamalasakit ang Diyos sa iyo. Concern ng Diyos sa iyo. Amen po ba? Hatiin po natin sa tatlong talatang ito. Una, God's care is constant. Kapag sinabing constant, tuloy-tuloy. Ang pag-iingat, ang pagmamalasakit ng Diyos ay tuloy-tuloy. Sabi sa verse 3, siya nag-iingat sa iyo ay hindi natutulog. Mga kapatid, pakinggan mo ito. Ang Diyos na nag-iingat sa iyo sa buong araw na ito ay ang Diyos na mag-iingat sa iyo, ay ang eksaktong Diyos, ang parehong Diyos na mag-iingat sa iyo mamayang gabi.
Gusto ko ipaalam sa'yo, walang time in at walang time out ang Diyos. Di ba? Yung shift, yung sa trabaho, time in, time out. Mga kapatid ng Diyos, walang time in, walang time out. Hindi siya natutulog, palagi siyang nagbabantay. Hindi siya katulad ng ilang mga security guards sa pagdating ng madaling araw, nakakatulog. Amen. Tama ba may mga ganon? Amen. Alam niyo ako, hindi rin po ako pwedeng magbantay. Sa gabi, antukin po ako. Alam po yan ni Rulin. Amen. Pag-higa ako, malingat lang siya ng konti, tapos pagtingin niya sa akin, wala na, umihilig na ako. Tulog na ako. Amen. Dahil napakahalaga po ng tulog sa akin. Amen po ba? Pero salamat sa Diyos, mga kapatid, ang Diyos palaging gising. Imaginin mo yon, ang Diyos palaging gising. Kaya nababantayan niya tayo mula umaga hanggang gabi. I-constant, tuloy-tuloy. Kaya alam niyo, mga kapatid, amen, binabanggit ko yun sa panalangin. Tuwing umaga, nagpapasalamat ako sa Panginoon. Panginoon, salamat sa buong magdamag kagabi na iningatan at binantayan mo kami. Kayo ba, nagpapasalamat kayo? Tayo eh. Oo, totoo, pinagpapasalamat ko yun. Panginoon, salamat sa buong magdamag kagabi. Amen. Kasi alam niyo, mga kapatid, pag tulog tayo, ang totoo, hindi na natin alam ang mga nangyayari. Lalo na kung talagang tulog yung tawag na tulog mantika. Diba? Kung may nag-aaway na sa tabi mo pero hindi ka nagigising. Delikado. Grabing tulog na. Pa-check up ka na. Pero narito, mga kapatid, merong Diyos at siya ay palaging nagbabantay. Pero mo kapag hindi mo na alam ang mga nangyayari sa paligid mo kapag tulog ka, ang Diyos gising, nagbabantay sa'yo. Grabe. Amen po ba? Imagine mo kayo? Habang tulog ka, amen? Nagbabantay ang Diyos, ang pag-iingat niya tuloy-tuloy, mula umaga hanggang gabi, hanggang madaling araw, 24/7. Kaya mamayang gabi, matulog ka. Ang sabi ko, mamayang gabi, matulog ka. Bitawan mo yung cellphone mo. Ang sabi ko, bitawan mo yung cellphone mo. Matulog ka. Yung iyong mga alalahanin, yung iyong mga iniisip, ibigay mo sa Panginoon, matulog ka. Nagbabantay ang Panginoon, matulog ka. Nag-iingat ang Panginoon, matulog ka. Nagmamalasakit ang Panginoon, matulog ka. Amen po ba? Amen po ba? Pero, diba? 4 na yung gabi, kinakausap ka ng Panginoon, grabe ka mo pala yun. Ako dito, problemado. Pero ang gusto ng Diyos, sa gabi, magpahinga ka. Magpahinga ka. Diba? Alam mo, ang Diyos, napapagod. Kakatingin sa'yo. Para bang Diyos, hindi pa rin natutulog. Nagpapantay ng anak ko. Ang Diyos, dadagdag ko yun. Ang Diyos napapagod pala sa'yo. Ay, paikot-ikot ka sa kama, di ba? Ano kaya yung bukas? Amen! Pangalawa, God's care is comforting. Pag-iingat ng Diyos, kung aalipin ka. Psalms 121 verse 5, ang Panginoon ang nag-iingat sa'yo. Siya'y kasama mo upang ikaw ay patnubayan. Ang tinutukoy po dito ay pagiging malapit sa Diyos. Paminsan, mga kapatid, pakinggan mo ito. Hindi po nangako ang Diyos na ikaw ay hindi haharap sa mga bundok. Nandiyan pa po ba kayo? Ang sabi ko, walang pinangako ang Bible, amen, na kapag tinanggap mo ang Panginoon, wala ka nang makakaharap ng mga bundok. Sorry, pero walang ganun sa salita ng Diyos. Nais kong sabihin sa'yo na paminsan pa, pahihintulutan ng Diyos na humarap ka sa mga bundok. Nandiyan pa po ba kayo? Yes! Pahihintulutan ng Diyos na paharapin ka niya
sa mga bundok. Pero alam niyo mga kapatid, ang magandang balita ngayong gabi, ang pangako niya, sasamahan ka niya. Yun ang pangako niya. Pero yung aalisin niya ang bundok, hindi niya pinangako. Ang pangako niya, sasamahan ka niya. Siya pa po ba kayo? Siya ay kasama mo upang ikaw ay patnubayan. Kumbaga mga kapatid, pag nakaharap ka sa bundok, biglang papasok ang Diyos sa eksena, at hahawakan ng kamay mo, at sasabihin sa'yo, tara na, akyatin na natin yung bundok. Huwag ka matakot. Kasama mo ako. Oh, ano pa pinaproblema mo? Diyan pa po kayo? Diyan pa po kayo? Pwede na kayo magsismam. Ito po ay tumutukoy sa pagiging malapit. Amen? Ng Diyos sa atin. Pagiging malapit ng Diyos sa atin. Oo, nasa harapan natin ang bundok, pero pwedeng mas maging malapit ang Diyos sa atin dahil kasama mismo natin ang Diyos. Amen? Nakuha niyo ba yan, mga kapatid? Nandyan ang bundok, pero ang Diyos, hahawakan mismo kamay mo. Ibig sabihin, mas malapit sa iyo ang Diyos. Amen po ba? Amen. Hallelujah. At isa pa mga kapatid, yung pagiging malapit ng Diyos sa atin ay tumutukoy kung gaano kalaki ang Diyos sa buhay natin. Matanong ko lang po ngayong gabi, gaano kalaki ang Diyos sa iyo? May isang anak na nagtanong sa kanyang tatay kung gaano kalaki ang Diyos. Napaisip ngayon yung tatay kung paano niya sasagutin na maiintindihan ng kanyang anak. Maya-maya ay biglang may dumaan na eroplano sa himpapawid at nakakuha ng ideya ang tatay. Sabi niya sa kanyang anak, nakikita mo ba yung eroplano na yun? Parang kahapon, umahayo kami sa garden, sunod-sunod yung pagdaan ng mga eroplano sa himpapawid. Amen? Sabi ng tatay, anong sukat ng eroplano na yun para sa'yo, anak? Tumingin yung anak sa taas at sumagot, ang liit ng eroplano. Pagtapos doon ay dinala ng tatay ang kanyang anak sa airport at inilapit sa eroplano. Ngayon anak, anong sukat ng eroplano? Namangha yung anak at sumagot, ang laki ng eroplano. Tapos nagsalita yung tatay, anak, pakinggan niyo po ito. Kung gaano kalaki ang Diyos sa buhay natin, ay nakadepende kung gaano tayo kalapit sa Kanya. Yes. Kaya ang liit ng tingin mo sa Diyos, kasi baka malayo ka na sa Diyos. Amen? Nakuha niyo pa yung instruction niya? Liit ng aeroplano kasi layo eh. Pero nung dinala siya harapan siya, ang laki pala ng aeroplano. Kasi malapit na. Gaano kalaki ang Diyos sa buhay? Kaya, isa sa mga dahilan na nanghihina ka, kasi baka nalalayo ka na sa Diyos. Diyan pa po ba kayo? Amen. Kaya ulitin ko, kapag nanghihina ka, go to church. Sabi ko, go to church. Amen. Pray. Read your Bible. Then have fellowship with other believers. Andiyan pa po ba kayo? Yes. Amen? Hallelujah. Kaya salamat sa Panginoon mga kapatid. May mga pangangaral na ganito upang ipaalala sa atin na nagmamalasakit ang Diyos. Ang gusto niya tayong samahan para patnubayan sa bundok na kinakaharap natin. Amen? Pangatlo, God's care is complete. Ang pag-iingat ng Diyos kompleto. Constant, comforting, complete. Psalm 121, verse 7 to 8, ingatan ka ng Panginoon sa anumang kapahamakan, pati ang buhay mo ay kanyang iingatan. Ang Panginoon ang mag-iingat sa iyo, nasaan ka man, ngayon at magpakailanman. Mga kapatid, simple lang. Ang pag-iingat ng Panginoon, ang pagmamalasakit ng Panginoon, ngayon at magpakailanman. Ibig sabihin, ang pag-iingat ng Panginoon, kumpleto. Hindi bitin. Amen po ba? Ngayon at magpakailanman. Ibig sabihin, hanggat ikaw ay humihinga, iingatan ka ng Panginoon. Grabe! Mula sa iyong pag-alis ng bahay, hanggang sa pag-uwi mo sa bahay, iingatan ka ng Panginoon. God is watching over you. Sabi nga ni Brother Ogie,
Sa panalangin namin, paghahayo kami, Panginoon, ibalik mo po kami ng kumpleto. Ito pala yun. Pag yung prayer ni Brother, okay. Pag umahayo kami, sabi ng Panginoon, ibalik mo po kami ng kumpleto. Kumpleto ang bilang at kumpleto ang katawan. Tama ba? Bumabalik kami kumpleto. Amen po ba? Dahil ang pag-iingat ng Panginoon ay kumpleto. Amen. Tandaan niyo, mga kapatid, God's care is constant, comforting, and complete. Hindi incomplete, complete. Amen. Sa aking pagtatapos, amen. Pero mahaba pa po ito. Hindi ko eksaktong alam kung anong bundok ang nasa harapan mo ngayon. Hindi ko eksaktong alam kung anong struggle mo ngayon. Hindi ko eksaktong alam kung anong pinagdadaanan mo ngayon. Pwede kang ma-overwhelm, pero pwede hindi ka sumuko. Sabi ko, pwede kang ma-overwhelm. Ma-overwhelm ka talaga. Ang sabi ko, ma-overwhelm ka talaga. Hindi yan maiiwasan. Pero mga kapatid, pwedeng hindi ka madaig. Yung bundok na yun na nasa harapan mo, kung isa sa puso at i-apply mo ang sinasabi ng Diyos sa'yo ngayong gabi. Merong Diyos na napakalaki, Diyos na makapangyarihan, Diyos na hindi natutulog, Diyos na nakikita ka, Diyos na iniingatan ka, Diyos na binabantayan ka, Diyos na may pakialam sa'yo. Alam niyo, sabi ng Bible, mga kapatid, Matthew chapter 10, verse 30, pati bilang ng buhok natin, alam ng Diyos. Pero mo, napakalaki ng Diyos. Yung bansa, ano yun? Patak lang ng tubig sa timbay paningin niya, pero sinabi sa Matthew chapter 10, verse 30, bilang ng buhok mo, alam ng Diyos. Grabe! Paano niya nabilang yun? Amen po ba? Alam niyo, ibig sabihin ng talatang yan, even the smallest detail in your life, God knows and God cares. Pati yung pinakamaliit na detalye sa iyong buhay na hindi mo gaano pinapansin, parang wala kang pakialam, alam pa rin ng Diyos at may pakialam siya. Pwede ba natin palakpakan ang ating Panginoon? Hindi. Kaya, mga kapatid, kapag hindi mo na kaya yung pinagdadaanan, merong Diyos. Sabi mo sa katabi mo ngayong gabi, merong Diyos. Sabi mo, amen. Alugin mo siya, alugin mo, merong Diyos. Patukan mo na Diyos. Kapatid, Diyos na handa at kayang suklolohan ka. Tumawag ka sa Kanya. Lumapit ka sa Kanya. Humingi ka ng tulong sa Kanya dahil ang ating saklolo ay nanggagaling sa Panginoon. Psalms 121 verse 1 to 2, napapatawa ko sa mga bundok. Yun ang yung sinabi niyo. Saan kaya nanggagaling ang ating saklolo? Ang tulong para sa akin ay nanggagaling sa Panginoon na gumawa ng langit at ng lupa. Sabi sa NIV, my help comes from the Lord. Amen. The maker of heaven and earth. Amen. Mga kapatid, ito ang hindi alam ng mga nagpakamatay. Hindi nila kilala ang Panginoon. Nakakalungkot. Hindi nila kilala kung sino talaga ang Diyos na nasa langit. Dahil mga kapatid, kung kilala lang nila ang Panginoon, I believe, hindi sila magpapakamatay. Buhay pa sana sila ngayon. Pinakita sa akin yung Rolin, yung video ng babae, yung distributor ng Brilliant. May video na umiiyak siya. Tapos pagdating ng kanyang mister, yung bigla niya niya, tapos nag-iiyak lang siya. Yun nga, hindi niya na siguro may paliwanag, naguguluhan na siya, depressed na siya. Amen. Pero alam niyo mga kapatid, nakita pa namin yung Rolin sa video. Ang ganda ng bahay nila. Ang ganda. Naka-tiles. Ang linis. Kasi kita sa video sa CCTV. Amen. Tapos, sabi ni Rolin, syempre, distributor, lumakas ata dati, may sasakyan sila. Meron siyang magandang pamilya. Pero mga kapatid, hindi niya nakita yun. Ang nakita niya ay yung problema. Ganun kasi yun mga kapatid. Kapag nag-focus ka, pakinggan mo ito, kapag nag-focus ka masyado sa problema, hindi mo makikita, hindi mo na mapapansin yung ibang magaganda at mabubuting bagay na nasa iyong buhay pa. Amen.
Nakita ko yung bahay niya sa mundo ng bahay. Amen. Akala kasi natin kaagad, amen, wala ka na, ubus ka na, katapusan na ng buhay, pero hindi mga kapatid. Ang problema yung kasi ang binubulong ng Diablo sa atin, hindi po ba? Ikaw naman kasi minsan, paliwanag palagi. Sinungaling ng Diablo. Sabi ko, sinungaling ng Diablo. Mas makinig ka sa salita ng Diyos. Nagsasabi ng totoo ang Diyos. Sa Diyos, palagi may pag-asa. Ganang sinasabi niya sa bawat isa ngayong gabi. Amen po ba? Amen. Ang totoo pa mga kapatid, idagdag ko na lang nga yung babae na yun. Totoo na eh. Nag-struggling ka ng business. Pero sabi ko lang, bakit? Wala na bang ibang business? Amen po ba? So, tayo nandun. Di ba? Wala bang iba? Subukan mo yung iba. Hindi ka kung nahirapan ka ngayon? Pwede sumubok ng iba. Amen mo ba? Wala na itong trabaho ko Mga kapatid, napakadaming trabaho. Amen. Nahihirapan ka na sa asawa mo? Hindi. Huwag balik tayo sa asawa mo. Kasalanan niya. Amen po. Kapag nahihirapan. Amen. Kapag na-overwhelm ka na, i-memorize mo ito. Huwag kang lalabas sa lugar na ito na hindi mo memorize ito. Psalms 121 verse 2, my help comes from the Lord. Kapag nahihirapan ka na, my help comes from the Lord. Kapag nalulula ka na, my help comes from the Lord. Amen. Gawin mong memory verse ito. Amen po ba? Amen. Gusto ko sabihin sa iyo mga kapatid. Amen. Ngayong gabi. Amen. Hanggang alas 10 po tayo dito. Itatak ko ito sa iyong puso at isipan. Gamitin mo na ang pinakamadikit na glue para hindi mawala o kaya sementohin mo na. Amen? Sementohin mo ito. Seryoso ito mga kapatid. Sementohin mo. Amen? Ano yung pastor? Itatak mo sa iyong puso at isipan. Bigay lahat sa akin. My help comes from the Lord. Ang tulong ay nanggagaling sa Panginoon. Gusto ko sabihin sa bawat isa ngayong gabi, hindi nagsasawa ang Diyos na tulungan ka. Amen. 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 Amen po ba dito? Amen. Hindi nagsasawa ang Diyos. Amen po ba? Amen. Grabe yung mga kapahayagan ng Panginoon ngayong gabi. Nandiyan pa po ba kayo? Amen. Hindi ka na palalakas dito, bibigyan natin ng lubid. Ako na mismo mag-ano siya. Amen po ba? Mga kapatid, hindi nga siya natutulog Hindi nga siya natutulog para ingatan at bantayan ka Kaya hindi rin siya nagsasawa, natulungan ka. Amen. Amen. May kwento po sa Bible. Amen. Malapit na po tayo, mga 9 o'clock. Amen. Gusto ko tapusin ito. I believe may kinakausap ang Panginoon. Si Elijah sa Bible, si Elias, patapos niyang matalo at mapatay ang mga propeta ni Baal, nakarating ang balita sa asawa ng hari kay Jezebel. Ang pangalang Jezebel po sa Bible ay negative. Amen? Sa inyo po kasi, amen, ang ilan sa inyo, paborito siyang karakter sa TV. Pero mga kapatid, ang Jezebel sa Bible, Jezebel is an evil woman. Sa Bible, amen? Kaya pakiusap kung magkakanak po kayo ng babae, huwag niyo pong pangalanan ng Jezebel. Ang hinita na lang. O Jezebel pa. Amen? Nagpadala ngayon ng mensahe si Jezebel kay Elijah. Sabi niya, kung anong ginawa niyo sa mga propeta ni Baal, ganun din ang gagawin ko sa iyo, Elias. Ibig sabihin ko ni Jezebel, papatayin kita. Alam niyo nangyari, natakot si Elijah. At agad siyang tumakas. Basahin po natin. 1 Kings 19 verses 2 to 8. Kaya nagpadala si Jezebel ng mensahero na magsasabi kay Elias, lubusan sana akong parusahan ng mga Diyos kung sa ganitong oras, bukas, ay hindi ko pa nagagawa sa iyo ang tulad ng ginawa mong pagpatay sa mga propeta. Natakot si Elias, kaya tumakas siya papunta sa Beerseba, nasakop ng Huda, at iniwan niya roon ang utusan niya. Pagkatapos, naglakad siya ng isang araw papuntang Ilang. Nagpahinga siya at umupo sa ilalim ng punong kahoy at nanalangin na mamatay na lang sana siya. Sinabi niya, tama na po, Panginoon. Kunin na lang ninyo ang buhay ko
wala naman akong ipinagkaiba sa aking mga ninuno. Pagkatapos, humiga siya sa ilalim ng punong kahoy at nakatulog. Biglang may anghel na kumalabit sa kanya at sinabi, bumangon ka at kumain. Pagdilat niya, may nakita siyang tinapay sa ulunan niya na niluto sa mainit na bato at tubig na nakalagay sa sisiblan. Kumain siya at uminom at nahigang muli. Bumalik ang anghel ng Panginoon. Pinalapit si Elias at sinabi, bumangon ka at kumain dahil malayo pa ang iyong lalakbayin. Kaya bumangon si Elias, kumain at uminom. Pinalakas siya ng kanyang kinain at naglakbay siya sa loob ng 40 araw at 40 gabi hanggang makarating siya sa Horeb, ang bundok ng Diyos. Amen. Anong sabi ni Elijah sa Panginoon? Kunin na lang ninyo ang buhay ko. Pero yun mga kapatid, inutusan pa niya ang Panginoon na patayin siya. Amen. Ganun kasi mga kapatid ang taong overwhelmed. Hindi na nakakapag-isip ng maayos. Hindi na nakakapag-isip ng matino. Nandiyan pa po ba kayo? Si Elijah dito na overwhelmed. Nakaharap sa bundok at ang kanyang bundok ay si Jezebel. Papatayin siya, takot na takot siya. Amen. Nagkaroon siya ng depresyon. Alam niyo, nakita ko dito, may mga lalaki pala na takot sa babae. Bukan mong sabihin kay Kristo. yung lalaki may tatay. Amen. At ang gusto niyang mangyari ay mamatay na lang. Sa Elijah dito mga kapatid ay larawan ng maraming tao na nalulunod sa kanilang kinakaharap na mahihirap na problema. Amen? Mabuti pang mamatay na lang ako para matapos ng lahat ng ito. Pero tignan yung naging tugon ng Diyos sa kanya. Pinatay ba siya? Pinatay ba siya? Sabi ba ng Diyos, sige, para makapagpahinga ka na. Para matapos ng paghihirap mo. Ganun ba sinabi ng Diyos? Hindi. Ang ginawa ng Diyos ay nagpadala siya ng anghel para pakainin siya. Kaya alam niyo mga kapatid, paminsan, pakinggan mo ito, kapag na-overwhelm ka, nalilito, naguguluhan, at gusto mo nang sumuko, kumain ka lang. Makagutom lang ka. Bakit? Ganun yung nangyari? Tama ba? Pinakain siya, di ba? Elias, sabi ng Panginoon, gutom lang yan. Kung mga pinagkasabi mo mamatay ka na, gutom lang yan. O, ikaw tinapay at tubig. Tama ba? Ganun nangyari? Kasi mga kapatid, di ba, kapag gutom ka, lutang ka, di ba? Kaya mga kapatid, ikain mo yan. Mga kapatid, amen? Ang pinapaliwatig talaga ng kwento na ito, hindi siya pinatay ng Diyos. Listen mga kapatid, seryoso na po ito. Kaya ang kwento po na ito ay patunay na hindi talaga solusyon ang pagpapakamatay. Kasi kung sabi ng Diyos, oo nga, tama, kamatay ka na lang para tapos na lahat. Di ba nahirapang anak? Sabi ng Diyos, o patay. Pero hindi mga kapatid. Amen? Ang kwento na ito ay patunay na hindi talaga solusyon ang pagpapakamatay. Kasi kung pagpapakamatay lang ang solusyon, yun na nga, pinatay siya ng Diyos. Alam niyo ang ginawa ng Diyos kay Elijah? Pinakain niya si Elijah. Ibig sabihin, pinalakas niya si Elijah. Tinulungan niyang makabangon muli si Elijah. Pinigyan niya ng pag-asa si Elijah para makapagpatuloy si Elijah sa buhay. Yun din ang gustong gawin ng Panginoon sa iyo ngayong gabi. Palakasin ka. Tulungan ka. Amen po ba? Amen. Sa Diyos, mga kapatid, ano man ang kinakaharap ng bundok, ngayong gabi, pakinggan mo ito, hindi pa katapusan ng buhay. Ang sabi ko, hindi pa katapusan ng buhay. Amen. Gustong sabihin ng Diyos sa iyo, handang tumulong ang Diyos. Dahil ang Diyos hindi nagsasawang tumulong. At yun ang gustong gawin ng Diyos sa bawat isa. Amen? Mga kapatid, God always loves to help. Nandiyan pa po ba kayo? Kapag humingi ka ng tulong sa Panginoon, ito yung gagawin niya sa iyo. Ito yung panghuling verse. Psalm 121 verse 3, nasa context pa niyan. Hindi niya papayagan na ikaw ay mabuwal. Alam niyo salitang mabuwal? Nung tuluyang bumigay, bumagsak, gumuho. Mga kapatid, pakinggan mo ito. Napakaganda nito. Kapag kinikilala mo ang tulong ng Panginoon, yung para bang ayaw mo na
Gusto mo nang sumuko, parang hindi mo na kaya, parang ayaw mo nang bumangon, parang wala ka ng lakas, pero ang Panginoon hindi ka binibitawan. May parang ayaw mo na po talaga. Parang sa Elias, ay, hinyo na lang po ako. Pero ang Panginoon, hindi niya papayagang na mabuwal ka. Ikaw na mananampalataya. Ikaw na anak ng Diyos. Hindi ka bibitawan ng Panginoon, pinipilit kanyang ibangon. Pinaglalaban ka. Sabi ko, pinaglalaban ka ng Panginoon. Kaya pakiusap, lumaban ka rin. Amen po ba? Hindi. Lumaban ka ng Panginoon, hindi niya papayagan na talagang mabuwal ka. Pinipilit ka niyang ibangon kahit parang ayaw mo na para makapagpatuloy ka sa buhay. Mga kapatid, ganito kabuti ang Panginoon. Ganito kabuti ang Panginoon. Palakpakan natin ulit ang Panginoon. Hallelujah. 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 Amen. Thank you, Lord. Sino pinalakas ng Panginoon? Amen. So magpapatuloy ka na. Makalipas sa isang linggo, Amen? Panghuli, picture nyo na lang po. God never sends you into a situation alone. God goes before you. He stands beside you. He walks behind you. Whatever situation you are in right now, be confident God is with you. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Overwhelmed, but not overcome. Magsiyuko po tayong lahat. Praise God. Nakaka-overwhelm ang buhay. Yes. Hindi ka nagkakamali. Nakakalula talaga ang mga pangyayari sa buhay. Amen? Nakakalunod, ang bigat, ang hirap, ang sakit. Amen? Pero ngayong gabi, mga kapatid, pwede tayo ma-overwhelm. Pero hindi tayo ma-overcome. Mabuti ang Panginoon. Ito yung mensahe na gusto iparating sa inyo. Amen. God's care is constant, comforting, and complete. My help comes from the Lord. At hindi nagsasawa. God always loves to help you. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. This wonderful message. May mountains, may Diyos, and there is you. Biglang tumutok ang Diyos sa iyo. Inilagay ang spotlight sa iyo ng Diyos. Hallelujah. Glorify your name. Praise God. Binubuksan po natin ang ating altar. Nga po bang first time ngayong gabi? May pagtagpo pa rin tayo sa ating Panginoon. Ipagpasalamat mo sa Panginoon kung ano yung dapat mo ipagpasalamat. Amen? Ihingi mo ng tulong sa Panginoon kung dapat mong ihingi ng tulong sa Panginoon ngayong gabi. Amen? Huwag kang magpadaig. Be not overcome. Amen? You should not be overcome. Mabuti ang Panginoon. Awitin natin, inawit natin kanina, goodness of God. Hallelujah, ang sarap awitin, no? Feel na feel ko yung pagkanta sa goodness of God. Praise God. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Lord, help my friend tonight. Lord God, hindi ko po alam exact kung anong kanilang pinagdadaanan. Lord, if I believe, thank you, Jesus. Salamat. Napakabuti mo. Kahit napakalaki mo, Panginoon. Kita mo kami. Kita mo bawat detalye sa aming buhay. Kita mo ang struggle, ang pinagdadaanan, aming pangangailangan. Sa oras na ito, Panginoon, kita mo kami. Panginoon, maraming salamat. Mamayang gabi, matutulog po kami ng may kawayamaan. Sapagkat ikaw ay hindi natutulog at binabantayan mo kami. Thank you, Lord! Hallelujah! Thank you, Jesus. Amen. Punso. Every
Tayo po'y magsitayong lahat. Sabay-sabay nating awitin. I love your voice. Of your voice, you are into the box, in the darkness, you are not. I know it. I told you, and I need in a good way, somehow, all my eyes, and all my you have been waiting for. And all my life you have been so, so in every more I will see the goodness of God. This is running, it's running out. We are, it's running out, it's running out. If I life lay down, I surrender now. I give you everything. Cause your goodness is running after, it's running after more goodness. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. If I not lay down, I surrender now. Give you everything. Cause your goodness is running after. Sabay-sabay again. Ang music. And all my life. And all my life. Thank you, Lord. And all my life. So good. All your goodness, I will sing. All of your goodness. Pasalamatan natin ang ating Panginoon. Ang galing mo, Panginoon. Salamat. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Lord, praise God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Panginoon, patawad. Hallelujah. Sa aming mga pagkukulang, sa mga oras, Panginoon, na parang hindi ka namin nakikita at nasa kalimutan ka lang. Pero salamat, Panginoon. Hallelujah. Lord, hindi ka nagsasawa sa amin. Palagi ang kabutihan mo, Panginoon. Hallelujah. Patuloy mo ipinapakita at pinaparanas sa aming mga buhay. Thank you, Lord, Panginoon. Lord, salamat. Hindi ka nagsasawa sa amin. Tulungan mo palagi, pa, aking mga kapatid na ito. Kailangan ka palagi namin, araw-araw, Panginoon. Hallelujah. Lord, salamat sa ginawa mo ngayong gabi. Lalabas kami sa lugar na ito, Panginoon. Kami, O Diyos, ay mga overcomer. Mga mapagtagumpay, Panginoon. Handang humarap muli sa mga hamon ng buhay. Mga problema, mga pagsubok, Panginoon. Ikaw, O Diyos, ay palaging nakatingin, nag-iingat, nagbabantay sa aming Panginoon. Hallelujah. Lord, ito tumanib sa aming puso't isipan ngayong gabi, Panginoon. Hallelujah. Palagi mo kaming pinipilit na ibangon, Panginoon Diyos. Pinapaalalahanan, Panginoon, na ikaw ay palaging nariyan. Merong Diyos, ikaw ay Diyos, hallelujah, na nagmamalasakit sa amin. Maraming pong salamat sa pagpapalakas, pagpapatatag na yung ipinagkaloob sa bawat isa sa amin. Ngayong gabi, Panginoon, huwag kaming mag-focus, Panginoon, masyado sa mga problema, kundi sa iyo kami tunay na mag-focus, Panginoon. Mas malaki ka kaysa sa anumang mga problema at pagsubok, Panginoon. Hallelujah. Salamat, Panginoon Diyos, sa pagtatagumpay ngayong gabi. Ingatan mo rin ang aking mga kapatid na ito sa kanilang pag-uwi, sa kanilang tahanan, at makatulog po kami mamayang gabi ng mahimping at may kapayapaan. Lord, salamat
Hallelujah. Sa pagpapalakas, ngayong gabi ito, kung aming panalangin, sa pangalan ni Jesus, lahat ay magsabi na, Amen. Praise God. Hallelujah. Praise God. Thank you, Lord. Praise God. Amen. Sinong pinagpala ng ating Panginoon? Amen. Ay, pakisip na mga na pala ko.